nangyayari ngayong lumalalang krisis umano sa ekonomiya at politiko, may ilang grupo po kasi ang nananawagan na dapat si Vice President Sara Duterte ay manguna sa oposisyon para po dito sa mga grupo ito magsalita, manguna para po ay paglaban ang ating bansa. Ano pong tingin po ninyong magiging implikasyon po niyan? Well, to be honest, in this very dark and tumultuous times, we really need somebody to take the charge and take the lead. However, we need to understand also na dahil nga sa mga patong-patong na mga allegations at saka nga itong pilit nila na isinusulong na impeachment laban sa ating ikalawang pangulo, I think this will be seen with some levels of of a doubt, particularly doon sa mga hindi talaga sumusuporta sa ating ikalawang pangulo. They might be thinking that this is just another ploy on the part of the Vice President to save herself from the impeachment and to actually gain political traction heading into the 2028 election. So alam naman natin yung mga binabanggit lagi ng mga moralista na kaaway, mga kalaban sa ating ikalawang pangulo. It's always the same tune, even if alam na nga nila na lumulubog tayo sa kumunoy sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero they will choose that any time of the day kesa mapasailalim or sumuporta sa ating ikalawang pangulo. Kaya nga ito lagi kong sinasabi that what we're seeing right now is really more of a selective outrage, selective accountability, selective justice. It's not something na talagang gusto natin gawin dahil ayaw natin sa corruption, kundi ginagawa ng marami sa atin, ng ilan nating kababayan dahil nga sa ayaw lamang nila sa mga Duterte. So it's as simple as that. So I think yun yung magiging problema dito, if ever. And I don't think it's in the character right now of the Vice President, although she, I believe, would want to do that. Hindi niya ito gagawin because I think she knows what will be the political implications of this, lalo nga ngayon na magsisimula na yung impeachment trial niya. Opo, at may tuturing hubad ding destabilization plot yan kung hinihikayat mo ang isang pangalawang pangulo, kasi marami po sa mga pro-Duterte, yung mga talagang kritiko ng administrasyon ngayon, na gustong si VP Sara ang mamuno sa isang malawak na oposisyon para isulong yung pagbabago ng ating pamahalaan, Prof. Well, even if she doesn't take the charge or take the lead in this movement as they are trying to create at the moment, I think the impression and the image that she already has for herself is already clear, that she is the only lone opposition. Okay, I mean, pagbalik-balik rin man natin ng mundo, hindi natin po pwedeng sabihin na si Risa Ontiveros ay opposition. Hindi natin po pwedeng sabihin na mga Dilawan, ang mga Pinklawan ay opposition. Hindi natin po pwedeng sabihin na yung Makabayan Black ay opposition. Why? Because they cannot even call out the president. They cannot even call out the president and his allies. They cannot even mention yung flood control scandal, iniiwasan nila to, because alam nila na kapag binanggit nila to, ito ay tahasang pagkilala doon sa usapin na kung saan may kinalaman talaga ang ating Pangulo. So, sino pa ba talaga ang opposition na matatawag? Di yung nagsasabi at nagsisiwalat ng katiwalian at ng talagang humihingi ng hustisya para sa mas nakararami nating kababayan. And I think that's none other than the Vice President. And if you try to look at it, bago pa naman talaga nagsimula itong pag-ugong ng flood control na to, maalala natin, pinabanggit lagi ni President BBM na siya yung nagsiwalat nito. Pero we need to understand, as early as 2023, binabanggit na to ng ating ikalawang Pangulo. Sinabi na niya na ang pera ng bayan ay nandito lamang kay Martin Romualdez at saka kay Zaldico. Sino ba yung amo ni Zaldico at saka ni Martin Romualdez? Maliban, walang iba kundi si BBM. It's as simple as that. So the only opposition right now that I'm seeing is the Vice President. And even if she doesn't take the charge or take the lead in this case, I think it's very clear what she stands for. And I think that is what the public understand and needs to understand at the moment. Siguro ang gustong mangyari po ng ilang grupo ay lumabas po yung mga tao, makiisa sa mga protesta laban sa administrasyon. Pero ang nangyayari kasi, hindi po ganoon katindi, hindi po ganoon kalawak. Prof, hindi ako nagkakamali. Ano bang dating po para sa inyo? Well, actually kasi, the problem is this, if these incidents actually happen, na ang Vice President is not a presidential frontrunner, I think itong mga civil society groups, religious groups, itong mga leftist, communist blocs na to, at saka yung mga Pinklawan, the progressives, o mga Dilawan na to, I think they will be all up in arms against the President. Indicative of what happened during the time of Gloria Macapagal Arroyo. Kung maalala natin, talagang sila, they were very vocal against the administration of Gloria Macapagal Arroyo during that time. And if you try to look at it, yung mga panahon ni Gloria Arroyo, we're only talking about millions, di ba?
Right now, we're talking about billions and even trillions of peso. No? Pero bakit hindi sila ganoon ka-vocal right now about the flood control? It's as simple as this, no? Because the front runner, the presidential front runner, happened to be Duterte. Nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo kasi si Vice President Noling de Castro never had any intent to run for the presidency, so he was not a moving target. No, pero ngayon kasi is the VP who is really running and she is topping the pre-poll charts. Habang ito namang si BBM patuloy na sumasadsad, no? So this is already a clear indication na kung sino man yung mamanokin at i-endorso ng itong ating pangulo will definitely be a kiss of death, ano? Definitely mahihirapan siyang manalo, no? So the only way by which they could turn things to their favor is by trying to really target the front runner, and this is none other than VP Sara Duterte. So yun yung kaya yung nakikita natin yan, kahit sabihin natin na may mga tao na gusto na talagang labanan itong corruption na to, nahihirapan sila no? Kasi nga taliwas ito dun sa kanilang political principles, taliwas sa kanilang political agenda, taliwas dun sa kanilang political motivations, no? And yun nga, dito natin makikita na parang mas namamayani yung kanilang political motivations or political reasons kaysa doon sa kanilang nationalistic aspirations. Na kahit meron tayong malakihan na pagdarambong na ginagawa sa atin, pero susuportahan pa rin natin si BBM kasi kaysa suportahan natin si President Duterte, no, si Vice President Duterte na front runner na hindi natin maisusulong yung political agenda natin. It's as simple as that, no? Kaya nga maliwanag dito, no, na dapat naiintindihan ng ating mga kababayan na kaya nila pa ulit-ulit binabanatan si VP Sara Duterte is simply because she is most likely going to win in 2028. No? And sino ba ang atakihin mo? Siyempre, yung pinakamataas na tsansa na mananalo. Kaya nga lahat ng ginagawa nila ngayon, number one, controlling the resources. No? Lahat ng kaba ng bayan, lahat ng pera ng bayan, they're actually controlling it at the moment. They're controlling the narrative. No? Lahat ng kwento pabor sa kanila. They're controlling or dictating the tempo, okay, of the politics in the government right now. Kaya nga pilit nilang kinuha ulit yung majority dito sa Senado. All of this is really against VP Sara Duterte. Huwag na tayo pong magplastikan at huwag na po tayo, sana tayong gumawa pa ng kung ano-anong kwento at alibay na they went back to work because they want to serve the public. Yes, I understand that and that's very good. No? Pero deep within that is a bigger motivation, and that is all about self-preservation. Because if this is not the case, then I challenge right now the Office of the Ombudsman to file cases against Senator Joel Villanueva and Senator Chisa Escudero. Kasi yun yung binabanggit nila before, right? Na may mga kaso, hinog na yung kaso. So ngayon ba, dahil sa paglipat nila sa majority block, dito kila Gatchalian, mawawala bigla yung kaso? Kasi kung ganun ang gagawin nila, paliwanag, pinagloloko lang nilang taong bayan. Opo, bago ko lang ipasok kay Partner Admiral Prof, tulad ng sinasabi po ninyo, kapag naging kritiko ka ng administrasyon, either papakulong ka, kakasuhan ka, or talagang aarestuhin ka, lalo na, yung mga ordinary mga Pilipino, kung magsasalita ka talagang laban po sa administrasyon ng kung ano-ano, alam mo na kung anong mangyayari po sa inyo. Kaya, ano bang dapat gawin ng mga ordinaryo mga Pilipino? Alam mo naman, marami pong mga grupo, dumarami ba mga grupo talaga ngayon na talagang galit na sa administrasyon? Kung galit sila, papaano nila yun maipapahayag? Dahil kung ipapahayag nila, alam mo na kung ano mangyayari sa kanila. So, ano ba dapat saan po, paano ho ba yan ibabalansehin ng mga ordinary mga Pilipino, Prof? Lalo na ngayon, may ilan nga sa mga grupo nga ay nananawagan nga sa ating Vice Presidente. Unang-una, no, I think we could leverage on the power of social media. No? Yun yung malaking kaibahan natin sa 1986. No? Nung panahon na yun nga, we were able to topple down a dictator who eventually is, of course, the father of the current president. Pero nagawa natin yun during that time. But right now, we have technology in our fingertips. We have artificial intelligence. We have social media. I mean, you could use this, no, to leverage on whatever it is that we want to say and whatever insight we want to give. No? If you actually look, and I really don't understand, no, and I don't even know if these politicians are even looking at the comments, kahit sa Facebook lang nila, no, sa mismong mga pages nila, ewan ko kung binabasa nila yung comments, ewan ko kung tinitingnan nila yung mga reactions, doon pala makikita mo na no? Magpo-post sila ng isang kahit simpleng Happy Father's Day greetings lang, pero makikita mo na yung mga laugh emoji sobrang dami. Makikita mo yung mga comments hindi talaga magaganda. I mean, that's where you get the unadulterated, non-artificial sentiment of the public, diba? Dito mo palang malalaman na talagang ayaw na sa kanila ng mga tao, ng totoong taong bayan, diba? Kaya nga, yun, they know this. Okay, the truth is they know this. That's why they are trying to do everything they could in their power
so that they could turn things around. No? They're trying to see kung paano nila mako-convert yung mga sabihin na nating soft line supporters ng ating ikalawang Pangulo o yung mga umaayaw talaga sa kanila para sumapi doon sa kanilang hanay at ipaglaban yung kanilang pinaglalaban kahit walok totoo at walang sa katwiran. No? So, yun yung para sa akin, we need to really be very vigilant about this. Yung sinasabi ni Irwin Tulfo na move on na tayo sa flood control, I don't know what kind of logic is behind that statement. No? When you say move on na tayo sa flood control, how could you move on something na hindi naman na-resolve? How could you move on something na hindi naman talaga nabigyan ng hustisya in the first place? Are you trying to tell us to move on? Is it because he is part of it? His name has been dragged into it? Is that the reason? Kasi kung ganun, you're just dispelling this, you're just dispelling the allegations, but without coming up with a concrete manifestation of your sabihin natin, nung kawalan mo ng guilt or kawalan mo ng involvement. Diba? Kumaga binabrush aside mo lang siya pero hindi nagkakaroon ng conclusion. So we cannot, kumaga sa isang relationship, diba? Hindi tayo pwede magkaroon ng closure kung hindi natin naintindihan ang punot dulo. Diba? Bakit tayo nagkahiwalay? Diba? So ganun din, paano tayo mag-move on kung hindi natin naintindihan ano ba talaga ang nangyari dito sa pera ng taong bayan? And then you're telling us to move on to other issues when in fact this is a very big issue that deserves public explanation. So these things, kinakailangan yung vigilance natin. Hindi tayo po pwedeng mawala ng gana, hindi tayo pwedeng panghinaan because yun ang gusto nila. Okay, yun ang gusto nitong mga dark forces na to, na mawala na tayo ng gana para patuloy nilang magagawa yung kanilang mga pinagagagawa sa ating lipunan, sa ating kapanambayan at patuloy silang magpapasasa dito kapag wala ng interes ng taong bayan. Yes, I understand nakakapagod. Yes, I understand nakakadismaya. No, pero pwede tayong magpahinga siguro pansamantala pero after that laban ulit because this fight is not just for ourselves, not just for our family but for the future generations of Filipinos. Pero if you're going to allow these people, lalong-lalo na itong mga moralista na akala mo matitino, akala mo magagandang magsalita sa harap ng publiko pero sa likod nito yun yung mga tinatagong malalaking baho talaga. Yun po yung nakakalungkot na kung sila yung magpapatakbo ng ating bayan. Para sa pusong kumakayod. Have mentioned, but pag tinignan po natin dito, ang ebidensya po ay hindi po magsisinungaling, no? And this, mga ebidensya, mga malalim na pagtingin dito ay mati-trash out sa hearing. But we are saying and inviting the Office of the Ombudsman to review, look into the factual circumstances of the case, and makikita po natin na at this stage of the proceedings, investigation stage, kailangan po na mas mapailalim pa ng Office of the Ombudsman ang pagtingin sa mga ebidensya, sa mga sirkumstansya, sa mga datos, sa mga facts, no, para makita na there is a sufficient ground to file cases before the Sandigan Bayan. Opo. Bago ko lang ipasa, Attorney Rodel, kay Nelson, kasi parang pinoint out ng Ombudsman doon sa kanilang desisyon na hindi daw po naipakita ng complainants na mayroon pong motibo doon sa paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth papunta ng National Treasury. Hindi daw po na-establish ng complainant yun, Attorney Rodel. And this is what we're trying to say, no? Intent or motive, these are not elements of a mala prohibita offense, no? The fact that there was a violation of the law, because the Universal Healthcare Law provides that the PhilHealth funds, the PhilHealth Reserve Funds, cannot be used for any other purposes other than those stated by the law itself, no? Para sa pababain ang contribution ng mga miyembro ng PhilHealth, para sa pataasin ang benepisyo ng mga members, at para sa pag-invest sa short-term investments that are high-yielding, no? And ang pagbalik sa National Treasury and to fund the unprogrammed appropriations for infrastructure projects are not within those defined under the PhilHealth Law and the Universal Healthcare Law. And we are saying that motive and intent are not necessary elements here. No, alam niyo po ba na at the time of the transfer of this amount, marami ang mga claims sa PhilHealth na hindi nga matugunan at maaksyonan ng PhilHealth, tulad ng claims sa mga doktor, ng mga ordinaryong miyembro na pila sa mga ospital, ang mga claims ng doktor ng mga hospital, no? And yung iba namatay na lang dahil hindi sapat yung kanilang pera. Ayun. Ibig sabihin, kaya kinuha yung pera ng PhilHealth, nilagay sa pondo ng gobyerno para mapondohan yung mga unprogrammed appropriations. Ito And ba that is ay... Attorney?
Yes, and that is what we are trying to say. That's why Yes. hindi pwedeng sabihin na walang prejudice ito sa mga mamamayan o miyembro ng PhilHealth because ang the fact itself na nalipat natin ang pondo ng PhilHealth para doon sa mga infrastructure na hindi saklaw ng pera ng reserve funds for PhilHealth, there is a violation already. And sasabihin nila, di ba in order na ibinalik naman ang pondo, Yeah. na ibabalik o ibinalik, pero damage has already been done. The violation of the law was already committed, and that is why we are standing here to fight against impunity. We wanted accountability, yun ang gusto natin na makita ng ating buting ombudsman kasi yan naman ang purpose ng kanilang opisina. Tama. Ang ibig sabihin, kahit na ibinalik mo, hindi ibinalik mo, nagamit na eh. No. Diba? Nagawa mo na. Na-consummate. Oo. Ito ang pinakamabigat na tanong, Attorney Rodel. Hindi ko alam kung ito ay sasagutin ninyo. Si Ombudsman Boying Remulla ay DOJ Secretary nung inilipat yung pondo. Nung panahon na yun. Nung tama. panahon na yun. Oo. At para sa kanya, bilang DOJ, siguro may kinonsulta pa siya dyan, di ba? Oo. Na para sa kanya, hindi, legal yan, okay yan. Yan ang kanyang legal opinion. Oo, Oo. kaya natuloy di ba? Oo. Ngayon siya na ang ombudsman, natural. Bakit ko naman kokontrahin yung sarili ko? Oo. Paano yung ganun? Kung simula't simula, yun na yung posisyon niya, paano natin mababago yung isipang ganun niya, attorney? And that's why you wanted to go back to the laws, ang konstitusyon, ang universal healthcare, and PhilHealth law. Ito ang mga basic na dapat tignan natin, and ang mga activities that Supreme Court has said that there is unconstitutionality already, and ang nasa kamay ng ombudsman ang pagtingin sa lahat ng mga web of offices, mga ebidensya and all of this, para mapatunayan ang violation ng crime na ito. While I agree that it is quite difficult for the Office of the Ombudsman to reverse its decision, but that's why we invite him to look into the factual circumstances. We invite him to look into the law and the violations here, because maybe a second thought will show, and they will realize that public health is an issue, universal health care is an issue in the country, and public funds, public accountability are the values that we are fighting for. Mahirap mahirap tumindig against the powers that be dito sa ating bansa as of this time, but sabi ko nga, hindi ako politiko, hindi kami politiko, ang kasama ko ay mga doktor na araw-araw nakikita niya ang mga pasyente nila, and this is a serious concern for Filipinos, regardless of whether you are a lawyer, a doctor, a tricycle driver, or mangingisda, kasi ang public health issue, universal health care, ay issue na pangkomunidad, pangkalahatan, na ang isang bansa na hindi healthy ay isang bansang matamlay, at isang bansang may sakit. And that is what we wanted to convey, and this is a difficult stand as of the moment, but sa ating pananaw, we are still a government of laws, and not of men, Yung nga ho yung masaklap, Kung hindi ho magbabago ang isip ng ombudsman, may iba pang paraan ba? I-file natin sa kung saan Sa Supreme Court siguro. Hindi. Meron ba? May iba pa ba tayong magagawa? Tingnan po natin. I will be speaking with my members sa aking grupo at sa mga persons who have similar advocacy on this, and we'll be discussing more options. As of the moment, I can only speak about the motion for reconsideration, and that's why I'm also speaking about this in the media, and thank you for giving us this platform and opportunity, because I think the public has the right to know about what is happening, and we have based our reasoning, this even graphs here from the DPWH portal, the news reports, and the factual circumstances, and sana makita ito at mapansin, and gusto lang din natin ipakita that hindi natutulog ang bayan, tayo po ay nanonood at nakikinig, and
we want that, and we are seriously observing on all these issues. Anong pwedeng gawin namin ng mga simpleng mamamayan na Member ng PhilHealth. miyembro ng PhilHealth? Naguhulog kami dyan eh. O, kaming mga nanonood ngayon mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. Anong pwede namin maitulong sa inyo para mapanagod natin itong mga gumamit ng pondo ng PhilHealth? And yes, and indeed, this is a very sad reality, no? Because nakita nga natin sa social media, we heard that there are stories of PhilHealth members na hindi nga nakapag-avail after working 35 years and contributing sa PhilHealth, no? And para sa mga ordinaryong miyembro ng PhilHealth, mga kababayan, dapat natin siguro tayo maging mapagmatsyag, maging watchful, and observant of all this, and ingay po tayo para marinig kung hindi tayo po naririnig, no, on this issues, because and also I think we have to keep ourselves informed. Hindi tayo maniwala sa mga misinformation, disinformation, and only with the knowledge that we know and understand that we can spread to all of the members of our public, no, that we can continue this fight for truth, fight for accountability, and fight for what deserves the Filipino people, no, especially the healthcare system. Attorney Michael Perario, pag-usapan natin yan. Ilang oras na lang natitira, magbubukas na naman muli ang resumption ng pre-trial ng impeachment ni Sara Duterte. At kagaya na aking inaasahan noon, I predicted this correctly, na ang House panel will hire private lawyers. And they did, mga 10 abogado, mga pribadong mga abogado na ang kinuha ng prosecution para ang sabi nila ay aalalay lang sa kanila. Pero it turns out, according doon sa nangyari doon sa pre-trial, dahil si Luistro ay halos kinain daw ng buhay ng defense team sa pamumuno ni Attorney Sison, one of the private prosecutors, si Attorney Kapunan, had to take over from Congressman Luistro. At kaya mainit ang ulo ni Attorney Kapunan. Actually, sila Attorney Kapunan po, sila Leila de Lima, mga naging kasamahan po namin sila sa law office ni Senator Rocco, yung Rocco Bunyag, and also with the Senate, so I know them personally. Actually, si Attorney Kapunan ay ninang pa namin sa kasal ni Doktora. Si Senator de Lima, while she was with Senator Rocco, nakasama namin siya doon. But then, nag-umpisa siya ng sarili niyang private practice. But she primarily specialized in election law. Hindi talaga siya naging criminal trial lawyer or experience sa impeachment. Kasi sinabi ko na noon, kagaya ito sila Jervis Luistro, wala naman silang karanasan tungkol dito sa impeachment. So, kakainin sila ng buhay talaga ng defense team ng kampo ni Sara Duterte, and that's exactly what happened. And akala kasi nitong mga nasa prosecution panel ng House, I think sa sobrang dami nung kasinungalingan na kalang isinubo sa kanilang mga sarili, nagkaroon na sila ng narcissistic belief na sobrang husay na talaga nila. Iba po ang sistema dyan sa House of Representatives, kagaya ni si Congresswoman Luistro, na akala niya dahil siya pinamumuno doon sa investigasyon ay napakahusay na niya. Pwede pong ganoon, pero pwede rin po na kaya ikaw ang pinili, wala na silang ibang mapagpilian. For lack of a better choice, wala nang ibang choice eh. Kaya kayo nilagay dyan. You were not placed there because you were the best, you were a good lawyer. Because in the legal circle, hindi naman po kilala si Luistro as a good trial lawyer or a civil lawyer or whatever. She was a politician. Doon siya kilala. And she should stick to that. And wag na nilang i-feed itong kanilang narcissistic belief na sobrang husay talaga nila at siya daw ay second Miriam Defensor in the making. And she's obviously not. So, this is how it is right now. Ang questions natin dito ay bakit ginawang closed door yung pre-trial? The pre-trial is supposed to be part of the hearing proceedings. Bahagi ito ng pagdinig sa kaso ni Sara Duterte. Bakit yung pre-trial? Pre-trial pa lang, kino-close door nyo na. Meron ba kayo tinatago o ayaw nyo mabisto yung kakulangan ninyo in terms of knowledge and of skill pagdating dito. Pero nung pa man sinasabi ko na sa inyo, huwag tayong masyadong magpapaligaw dito sa impeachment trial nito. The administration just wanted this to continue despite the fact na alam nilang wala na silang boto.
Hindi nila ma-impeach si Sara Duterte. However, kaya ang ginagawa nila ngayon, sinusubok nila na ipakulong na lang lahat ng mga kumakampi kay Sara Duterte, hoping that this will raise another constitutional issue at pwede silang bumoto ng mas kakaunting bilang. Mai-reduce nila ito from 16 going 15 to 14, na depende sa dami ng mababawas nilang mga senador. But since it will become a constitutional issue, ay wala na ito, tapos na rin ito, because once it reaches the Supreme Court on a challenge based on the Constitution, kung ang plano nila ay bawasan yung kakampi ni Sara Duterte para makuha nila yung sufficient number, sampa ng kaso, arestuin, I don't think that will work, because maaabutan na yun ng panahon at magkakaroon na ng halalan, which is just a few months away. And ang totoong nakikita ko mangyayari nito sa pagdinig na ito sa impeachment is that it will just be used as a ruse. It's to a misdirection para mawala tayo doon sa usapin ng flood control. Talagang nilulunod nila yung usapin ng flood control at iniiwas ito. And I think naghahanap ang presidente ngayon na kung anong sasabihin niya sa kanyang SONA. That's why they had to start something. And I would predict na baka bago mag-start ng SONA, ay kunyari sasampahan ng kaso itong si Romualdez para meron naman siyang mai-report. Kunyari, i-report itong nangyayari sa impeachment because there is nothing significant to report. I mean, in terms of your popularity, you're negative 15, negative 13, economy is going down, dollar is going down, but the peso is going down against the dollar. There is an impending a crisis insofar as the Super El Nino is concerned. Paparating na tayo sa rainy season. So there's so many problems that the government is supposed to face right now. Hindi nila malaman anong kanilang i-report. So this impeachment will be a good distraction to all of us. Pero tayong lahat, huwag tayong magpapaloko, huwag tayong magpapadaig sa ganitong mga strategiya. Alam na natin to. I've been telling you this for a long time already. So yung mga iskumbro ng Pilipinas, alam na nila what is coming. But we will not be fooled. We will stick to the issues. Patuloy tayong maniningil dito sa mga magnanakaw na ito, dito sa flood control at iba pang budget ng Pilipinas. And we will not stop, we will not relent. Ano man ang gawin ninyo dyan sa impeachment na yan. Because ang mga Pilipino, ang mga iskumbro ngayon, matatalino na. Kasi lagi kaming nakikinig, nakikilahok, nagsisipag-aral. Kasi alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.